Magandang araw mga bata! Muli isang makasaysayang linggo na naman ang ating kakaharapin ngayon. Noong mga nakalipas na linggo, ang pinag-aralan natin ay ang pananakop ng mga dayuhang Espanyol, kung saan sa kasaysayang ating napakinggan, ating napag-aralan, ay maraming ginawa ang ating maninunong Pilipino, ang kanilang pakikibaka, upang matamo natin ang ating kalayaan mula sa mga kamay ng mga Kastila. Sa linggong ito naman, ang ating pag-aaralan ay ang isa na namang mananakop na dumating sa ating bansa ng unang panahon. At ito muna, ang ating pag-aaralan ay ang digmaang Pilipino at Amerikano. Handa na ba kayong makinig mga bata? Muli, ito ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, si Ginang Christy R. de la Cruz. Sana sa linggong ito ay maging kasiya-siya, kapakip-kinabang sa inyo at lalong madagdagan ang inyong talino sa pakikinig sa akin sa pamagitan ng panunood ng videong ito. Ano ba ang ating maging kasanayang pagkatuto sa linggo ito? Ang ating kasanayang pagkatuto, nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Noong nakaraang panglinggo, ang tinalakay natin ay tungkol naman sa Pilipino at Espanyol. Ngayon, sa panibagong linggo, matutunan naman natin ngayon ang isa pang dayuhan na nais sumakop sa ating bansa. Sa ating layunin, sa pagtatapos ng araling ito ay inaasahang nasuri mo ang mga pangyayaring naganap sa digmaang Pilipino at Amerikano. Ano kaya ang nasa isip ninyo kapag sinabi nating digmaan? Ito ba ay dinadaan sa dahas na pakikipaglaban? O ginawa nila ito sa mapayapang paraan? Handa na ba kayo mga bata? Sa mga nakaraan pa nating mga aralin, natutunan natin ang mga iba pang mga pangyayari tungkol sa ating kalayaan, kung saan maraming pakikipaglaban sa mapayapang paraan at ganun din sa marahas na paraan ang ginawa ng ating mga ninuno, gaya nila Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ay pumunta noon sa Hong Kong ayon sa kasunduan nila ng Espanyol. Subalit, ito ay hindi natupad dahil patuloy pa rin nakikibaka ang mga naiwang katipunero sa ating bansa. Kaya ang ginawa ni Emilio Aguinaldo, nagbalik siya mula sa Hong Kong at itinatag ang pamarang diktatorial sa payo ni Ambrosio Leazares Bautista upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban na makamit na ang kalayaang inaasa mula sa mga Kastila. Noong Hunyo 12, 1878 ay kanyang ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Naalala nyo, itinaas na ito sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Sa kauna-unang pagkakataon ay winagayway ang bandila ng Pilipinas na tinahi naman ni Marcela Agoncillo, anak na si Lorenza Agoncillo at pamangkin na si Josefina Herbosa Natividad. Ito ay ginawa nila sa Hong Kong, kung naalala ninyo. Ganun din, tinugtog din dito ang Marcha Nacional Filipina. Ang Marcha Nacional Filipina, ito ang kauna-unahang pamagat ng ating pambansang awit, na ngayon ay lupang hinihilang, na ang lumikha ay si Julian Felipe, na nilapatan naman ng liriko ni Jose Palma. Tandaan niyo mga bata, si Julian Felipe ang gumawa ng ating pambansang awit. Yung kanyang musika, ang kanyang himig. Subalit, ang liriko nito, gaya ng Bayang Magiliw, ang gumawa niyan ay si Jose Palma. Ito ay nasa lingwahe pa lang ng Kastila noon at nang tumagal
ay naging lupang hinirang sa pagsali naman ni Felipe de Leon. Ito na ngayon ang kinikilala nating pambansang awit ng Pilipinas. At lagi natin niyang inaawit tuwing bago tayo magsisimula ng ating klase. Kaya mga bata, tandaan ninyo, dapat nating igalang ang ating pambansang awit. Huwag natin dapat itong dinadagdagan ng mga salitang kalukuhan. Dahil ang ating pambansang awit ay ginawa mula sa inspirasyon ng pakikipaglaban ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan. Hanggang ngayon ay tinatamasa ninyong mga kabataan. Tignan ko nga kung nakikinig kayo kanina. Sige nga, kumuha na isang malinis na papel. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Titigan yung mabuti ang nasa slide nito. Basahin at intindihin ang mga pahayag sa ibaba. Piliin ang mga sagot sa kahon na may kinalaman sa pahayag at isulat ito sa inyong sagutang papel. Saan kayo kukuha ng inyong sagot? Sa kulay dilaw na kahon. Nandyan yung mga salitang watawat, lupang hinirang, si Palma, Marcela Agoncillo, Hunyo 12, 1878, at ang pamahalaang diktatoryan. Sa kabila naman ay may bilang na 1 hanggang 5 kung saan ito yung mga pahayag na inyong mababasa. Halimbawa, sa unang bilang, kalayaan ng Pilipinas. Kailan kaya yon? Pangalawa, pambansang awit ng Pilipinas. Pangatlo, simbolo ng kalayaan ng Pilipinas. Pang-apat, ang Pangulo ang siyang nagtatakda sa lahat. Pang-5, nagbigay liriko o titik sa tugtuging Marcha Nacional Filipina. Okay, sagutin niyo ito sa inyong sagutang papel. Sa puntong ito mga bata, mahalagang kayo ay nakikinig ng mabuti. Makinig kayong mabuti sa aking ipapaliwanag o aking babasahin sa panahong ito. Tayo ay may 3 pag-aaralang pangyayari at dapat tandaan ninyo, pakinggan niyo mabuti kung sino-sino ang mga mahalagang tao na pasama dito sa aking babasahin o aking ipapaliwanag, mga lugar, pangyayari at petsa. Ulit, magsulat kayo dyan sa inyong papel o kwaderno para maitala ninyo ang mga mahalagang tao, pangyayari, petsa at lugar na aking babanggitin. Unang putok sa panulukan ng Kalye Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Manila. May binanggit akong pangalan dyan ng lugar. Ang pangyayaring ito ay ang hindi pagkakaintindihan ng mga sundalong Pilipino at sundalong Amerikano na nauwi sa digmaan. Gabi ng Pebrero 4, 1879 ay naglalakad ang isang sundalong Pilipino na nangangalang Anastasio Felix sa panulukan ng Kalye Silencio at Kalye Sosiego sa Santa Mesa, Manila. Siya umano'y pinatitigil sa paglalakad. Sinigawan siya ni William Grayson ng halt. Ngunit, tumugon din ito ng halto at tumuloy sa paglakad. Dito na binaril ni William Grayson si Anastasio Felix. Ang sumunod ay palitan na ng mga umaalingaw-ngaw na putok sa magkabilang panig. Ibig sabihin, gumanti na ang mga Pilipino sa mga Amerikano dahil sa pangyayaring iyon. Dito na nagsimula ang digmaang Pilipino at Amerikano. Sa panahon yun,
Hiniling ni Pangulong Emilio Aguinaldo kay General Elwin Otis na nooy Pangulo ng Pamahalang Militar sa Pilipinas na ipahinto na ang digmaan sa gitna ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Ngunit hindi ito nakinig. Bagkus, lalo niya pa itong pinag-alab dahil pinag-utos niya ang pag-atake sa mga kampo ng mga sundalong Pilipino. Sa ikalawang pangyayari kung saan nagsimula ang digmaang Pilipino at ng Amerikano. Ito ay ang labanan sa Terad Pass. Sa pagkapatay kay General Antonio Luna sa Kabanatuan noong Hunyo 5, 1899 ay nagpasyang tumakas na sina Pangulong Aguinaldo papuntang Hilagang Luzon dahil sila na ay nahabol ng mga Amerikano. Nagpasya siyang tumuloy sa Isabela kasama ang kanyang gabinete at mga sundalo. Ipinag-utos niya sa kanyang batang general na si Gregorio del Pilar na bantayan ang daan papuntang Isabela habang sila ay patakas. Umwesto sina Gregorio del Pilar kasama ang 60 sundalo sa isang mataas, makipot at mabatong bahagi ng pasong Terad. Ito mga bata, sa kabila ng ginawa nila ang Pangulong Emilio Aguinaldo kung saan sila ay pumunta sa bundok ng Terad Pass, narating pa rin ito ng mga sundalong Amerikano. Doon sila dumaan sa paanan ng Pasong Terad noong Disyembre 2, 1899 at nagkaputukan. Umatras ang mga sundalong Amerikano dahil hindi nila kinaya ang pwersa ng mga sundalong Pilipino dahil nakapwesto sila sa mataas na lugar at ang mga Amerikano ay nasa mababang lugar lamang. Ngunit, sa kasamaang palad, may nakapagturo sa daang paakyat tungo sa pwesto ng mga sundalong Pilipino. Ito ay si Januario Galot, isang Igorot. Siya ang nagturo sa mga Amerikano kung saan sila maaring dumaan na hindi sila makikita ng mga sundalong Pilipino. Sa pag-akyat ng mga sundalong Amerikano, ay nabigla naman ang mga kawal ng Pilipino. Dito na nagkapalitan ng putok at namatay si General Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Kasama niya ang 54 na sundalong Pilipino na namatay sa pangyayari noon. Narinig niyo ba mga bata o napanood sa telebisyon tungkol sa makasaysayang pangyayari kung saan isinauli na sa Pilipinas, lalo na sa Balanggiga, Samar, ang kampana na kung saan ito pa ay nung panahon pa ng mga Amerikano at ng mga Espanyol. Ito ay kinuha ng mga Amerikano noong nagkaroon ng digmaan. Dahil ang kampanang yan ay nagsisilbing babala sa mga Pilipino kapag may parating ng mga Amerikano at nais salakayin ang kanilang mga kuta. Sa ikatlong pangyayari kung saan lalong sumiklab ang digmaang Pilipino at Amerikano ay ang Balanggiga Massacre. Noong Agosto 11, 1901, nakarating ang mga sundalong Amerikano, sila ay 74, na ang kanilang naging pinuno noon ay si Kapitan Tomas Conel. Nung una, naging maayos ang samahan ng mga Amerikano at ang mga taga-Balanggiga. Subalit, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari kung saan naisa ng gahasain ng sundalong Amerikano ang isang dalagang nagbabantay sa tindahan ng tuba. Narinig nyo rin ba ang tungkol sa tuba? Yan mga bata ay alak noon o inumin na nakakalasing sa panahon ng ating mga ninuno. Yan ay nanggagaling mula sa katas na puno ng niyog kung saan pagdating ng 1 o 2 araw
kapag kinuha na ito sa puno ng nyug, ay umaasim ito at nakakalasing. Ang pangyayaring iyon ay nasaksihan ng dalawang kapatid ng babae na nais gasain ng mga Amerikano. Kanilang binugbog ang dalawang lasing na Amerikano. Ikinagalit ito ni Captain Tomas Connell at pinag-utos niya ang paglilinis sa balanggiga. Lahat ng mga itak ay sinira at ito ay kinumpiska. Ang mga bigas din ay kinuha at sinira. At pwersahan nilang pinagtrabaho ang 143 mga kalalakihan at pagkatapos ay ikinulong nila ito magdamag. Yan ang nangyari sa mga ating ninuno noon sa Balanggiga, Samar. Ang di makataong pagtratong ito ay kinagalit ng mga taga-Balanggiga sa mga Amerikano. Sa pamumuno ni Valeriano Abanador, alam niyo ba kung anong ginawa nila? Nilasing nila ang mga tropang Amerikano, pinainom ng tuba. At kinaumagahan, siyempre lasing pa rin ang mga Amerikano noong Setyembre 28, 1901 ay kanilang sinalakay ang mga pupungas-pungas sa mga Amerikano. Siyempre, hindi pa nila alam kung anong nangyayari. Sinamantala ito ng mga Pilipino. Napatay ng mga Pilipino ang 36 na sundalong Amerikano kasama na si Kapitan Tomas Connell. Nasugatan ang 22, ngunit namatay din ang 8 at ang 4 naman ay nakatakas sa kanila. Takot ang namayani sa mga taga-Balanggiga dahil sa pangyayari. Dahil syempre makakarating na sa mga pinuno ng mga Amerikano ang ginawa ng mga sundalong Pilipino sa mga Amerikano. Dahil mayroon niyang nakatakas at marahil, ito na rin ang nagsuklong o nagsumbong sa kanilang pinakapinunong Amerikano sa mga ginawa ng mga Pilipino sa kanila. Sa pangyayaring yon, dumating ngayon ang grupo ni Captain Edwin Victor Buckmiller at inilibing niya ang mga namatay nilang kasamahan. Pagkatapos, alam niyo kung anong ginawa? Sinunog nila ang buong bayan ng Balanggiga bilang pag-iiganti. Sa sumunod na buwan naman ay pinag-utos ni Brigadier General Jacob H. Smith na patayin lahat ang mga kakalakihan na edad 10 pataas. Grabe ang galit ng mga Amerikano sa Pilipino ng panahon yun. Hindi lamang yan. Nilapastangan naman ang mga kababaihan. Ginahasa ng mga sundalong Amerikano ang mga kababaihan natin noon, ng ating mga lola. Mula Oktubre 1901 hanggang Enero 1902 ay mahigit 15,000 taga-Samar ang walang awang pinagpapatay ng mga Amerikano. Sino sa inyo rito ang mga taga-Samar, ang magulang mga bata? Pakinggan niyo mabuti ang kasaysayan sa panahon nilang yun. Sana pahalagahan ninyo ang mga pangyayaring yun. Nasundan niyo ba ang aking ipinaliwanag kanina? Yung 3 mahalagang pangyayari kung saan ito ang nagsimula ng pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ngayon, kumuha ulit kayo ng inyong sagutang papel. Ipagpatuloy lamang ninyo sa inyong sinagutang papel kanina. Sasagutin ninyo ang ilapat natin. Sa panuto, isaayos ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang. Hanapin ninyo dyan mula letter A hanggang letter E, alin dyan ang unang pangyayari sa kwento. Hanapin ninyo at isulatan agad ng 1. Asan ngayon dyan ang pangalawang ng pangyayari, pangatlo, pang-4, hanggang pang-5. Kung hindi nyo natatandaan,
ulitin lamang ninyo ang panunood ng video. Tapos italaan ulit ang mga pangyayari niyan para masagot nyo ng wasto ang ilapat natin. Isagot nyo na sa inyong sagutang papel. Isulat lamang ang patlang, tapos andyan yung A, B, C, D, E. Tapos sagutin niyo ng bilang 1 hanggang 5. Pumunta naman tayo sa suriin natin. Sa suriin natin, magsusulat ulit kayo ng 1 hanggang 5 bilang. Kung kanina ang sagot ninyo ay 1 hanggang 5, ngayon naman sa bilang ninyo, ang isasagot naman ninyo ay ang mga letrang A hanggang F. May sobrang isa dyan na sagot at yan ay malamang ay hindi kasali kanina sa aking kwentong tinalakay. Ano inyong gagawin? Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Sagot po lamang ang ilalagay niyo sa inyong sagotang papel, hindi na kailangan kopyahin ito. Tandaan lamang muli ang mga pangyayari. Sa hanay A, nandyan yung mga mahalagang pangyayari, mahalagang tao na binanggit sa kasaysayan kanina. At sa kabila naman ito ay ang mga mahalagang pangyayari na katumbas ng letter A. Muli, sagot lamang ang inyong ilalagay. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Pagsama-samahin na natin ang ating natutunan sa araw na to. Dito na tayo sa tayain natin. Kung nakikinig kayong mabuti at tinandaan ninyo ang sinabi ko kanina na magsulat kayo o magtala kayo ng mga mahalagang tao na binanggit sa kwento, petsa, lugar at mga pangyayaring naganap. Tiyak ako na masasagot ninyo ng buong-buo at wasto ng 1 hanggang 10 puntos ay makukuha ninyo ng tama. Sa ating tayain, suriin ang mga payag sa ibaba, isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Paalala mga bata, bago kayo magsimula, kumuha kayo ng isang bukod na papel, lagyan ng pangalan. Muli, lagyan ng pangalan, lagyan ng section, tapos isulat ninyo ngayon week 6. Huwag na huwag niyong kakalimutan. At ang subject na araling panlipunan. Napakahalaga niyan dahil mapupunta sa iba yung puntos nyo o kaya hindi na mabibilang yan dahil hindi ko na alam kung kanino ko yan ilalagay na pangalan. Sayang din ang inyong score. Uli, bukod na papel. Lagyan ng pangalan, lagyan ng week or module week, lagyan ng subject para hindi ito mawawala at sulatan, tayain natin. Sa unang tanong, wala na ba kayo makinig? Siya ang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. A. Manuel Rojas, B. Andres Bonifacio, C. Macario Sakay, D. Emilio Aguinaldo. Siya ang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sino siya? A. Manuel A. Rojas, B. Andres Bonifacio, C. Macario Sakay, D. Emilio Aguinaldo. Ikalawa, naging hudyat ng digmaang Pilipino at Amerikano. Alin dito? A. Ang pagsipol ni Anastasio Felix. B. Pagbaril kay Anastasio Felix. C. Pagsabi ni William Grayson na halt. D. Pagpunit ng sidula ng mga Pilipino. Alin dyan ang unang pangyayari? Tatlo, Amerikanong Gobernador General na nag-utos sa patuloy na pag-atake sa mga kampo ng mga sundalong Pilipino. Sino siya? At pinag-uusapan noon ni
Pangulong Emilio Aguinaldo na patigilin ang digmaan, subalit di siya nakikinig. Sino siya? A. Si General Elwell Otis, B. General Thomas Colonel, C. General Jacob Smith, D. General Douglas MacArthur. Sa ikatlong pangyayari naman kanina, ang Balangiga Massacre. Paano nagsimula ang digmaan ng Pilipino at Amerikano noon? A. Ang pagpatay ba sa mga kabataan? B. Pagpatay sa 36 na sundalong Amerikano? C. Pagsunog sa bahay ng mga taga-Samar? D. Pagpatay sa mga kalalakihan edad 10 hanggang pataas? Tandaan ninyo, alin ang unang pangyayari dyan? Ikalima, ang pagtatong ito sa mga taga-Samar ang naging sanhi upang sila ay mag-isip na paslangin na lamang ang mga Amerikano. A. Di makatao. B. Di makakalikasan. C. Mapagmataas. D. Makatarungan. Ika-anim, bakit kailangang pag-aralan ang mga kaganapan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano? Bakit sa palagay nyo kailangang pag-aralan natin ito? Ang mga pangyayari o kaganapan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Bakit kaya? Una, lalong tumatalas ang isipan. Pangalawa, lumalalim ang mga pangunawa sa nakaraan. Ikatlo, upang mapatindi ang galit sa mga mapang-api. Kaapat, natututo kang pahalagahan ang sakripisyo ng ating mga bayani. Hanapin nyo dyan yung tatlo na tamang sagot kung bakit kailangan nating pag-aralan ang mga kaganapan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Kung nais nyong balikan muli ang pangyayari, ulitin lamang ninyo ang panunood ng video ito. Para sa ikapitong katanungan, ano kaya ang totoong dahilan ng unang putok ng digmaang Pilipino at Amerikano? Sa palagay nyo, ano kaya ang totoong dahilan ng unang putok ng digmaang Pilipino-Amerikano? Naalala ninyo kanina, yan yung kauna-unang pangyayari ng pagsimula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ano kaya dahilan nun? A. Ang pagbaling ng galit ng mga Amerikano sa atin. B. Galit na namamayani sa magkabilang kampo. C. Di pagkaintindihan dala ng magkaibang salita. D. Planong pagsakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ikawalo, makatarungan ba ang pagpatay sa mga kalalukihang taga-Balangiga na edad 10 pataas upang bigyang katarungan ang pagpatay sa mga kasamahang Amerikano? Makatarungan ba ang pagpatay sa mga kalalakihan ng taga-Balangiga na edad 10 pataas upang bigyang katarungan ang pagpatay sa mga kasamahang Amerikano? Una, hindi, dahil di lahat ay kasama sa pagpatay sa mga Amerikano. Ikalawa, oo, dahil may kasabihan tayo na kung ano ang iyong inutang, ayun din ang kabayaran. Ikatlo, oo, dahil sa digmaan ay walang sinisino. Bata man o matanda, babae man o lalaki, ay kasamang masasawi. Kaapat, hindi, dahil ang 10 taong edad ay masyadong bata pa. Lalaki pa at lalaki pa sila at magtatrabaho at magkakaroon ng pamilya at maging kapakin-pakinabang sa bansa. Alin dyan yung dalawang mahalagang pangungusap na sasagot sa ating tanong. Si Januario Galot ay binigyan ng malaking gantimpala ng mga Amerikano
dahil sa malaking tulong na kanyang nagawa at malamang naging mayaman na siya. Naalala nyo, siya yung nagturo sa mga Amerikano ng tamang daan para makarating sila sa daan kung saan hindi sila makikita ng mga grupo ni General Gregorio del Pilar. Dahil siya ang nagpoprotekta sa kay Pangulong Emilio Aguinaldo noong panahon yun sa Pasong Tirad. Kung ikaw ay si Januario Galon, gagawin mo din ba ang kanyang ginawa at maging mayaman din? Una, hindi, dahil wala naman akong pakialam sa kanila. Ikalawa, hindi, dahil pagiging sakim at pagtraidor at ang ipagkanulo ang kapwa. Ikatlo, oo, dahil gusto kong magkaroon ng maraming pera at matulungan ang aking pamilya na naiahon sa hirap. Pang-apat, oo, dahil gusto kong makabili ng mga bagong gadget na sasakyang mamahalin mga lupa at makapasyal sa ibang bansa. Alin dyan ang tamang sagot? Para sa ika-10 katanungan, paano mo pangangalagaan ang kalayaang ipinaglaban ng mga bayaning Parañaqueño? Sa panahon ngayon, paano mo pangangalagaan ang kalayaang ipinaglaban ng mga bayaning Parañaqueño? Una, bumisita sa mga museo at aklatan ng Parañaque. Ikalawa, sumunod sa mga batas na pinapatupad ng pamalang lokal ng Parañaque. Ikatlo, sumali sa mga protesta sa kalye at ipagsigawan na nangungurakot ang mga kawani ng pamalang lungsod ng Parañaque. Ikaapat, ipadama ang kalayaan sa pamagitan ng panulat o pagsulat, pagpinta, pagsayaw, pagsalita at ibang forma ng sining ng mga taga-Parañaque. Piliin ninyo ang tamang sagot dyan at isulat muli ang letra ng tamang sagot. Para sa inyong likhain natin. Sa inyong likhain natin, kayo ay gagawa ng isang poster. Napapanood nyo ba pag tayo mayroong paligsahan sa paaralan, may mga batang sumasali sa pagguhit o paggawa ng poster kung saan sila gumuguhit ng mga bagay na nasasaad ayon sa tema na kapag mayroon tayong okasyon. Ngayon, kayo naman gagawin din niyo ito sa inyong long bond paper. Muli, lagyan niyo ng pangalan, huwag na magkalimutan at kung anong week ito. Ano-ano ang inyong mga dapat tandaan o ihanda sa pagguhit ng poster? Sa ating layunin, ang ating pinag-aralan ngayon ay tungkol sa nga? Diba? Ito ay tungkol sa digmaang Pilipino at Amerikano. So, ang gagawin ninyo, isipin ninyong mabuti ano ang hindi mabuting epekto. Ulit ko ha, yung hindi mabuting epekto ng digmaan sa atin, lalo na sa inyong mga bata. Ano ang hindi mabuting epekto? Yun ang magiging nilalaman ng inyong poster. Gagawa kayo ng mga pangyayaring magiging hindi magandang epekto sa ating bansa o sa inyo, sa mga tao. Iguhit ito sa isang long na bond paper. Sana ihanda. Kailangan daw ninyo ang lapis, bond paper, Crayola, pwede kayong gumamit ng watercolor o ano pa man dyan na pangkulay. Gawin niyo itong malinis kasi mayroon tayong rubric. Kailangan masundan niyo ng tama. Pag-isipang mabuti ang mga hindi mabuting epekto ng digmaan. Planuhin mabuti kung paano niyo ito pagsama-samahin sa isang bond paper. Lagyan ng pamagat ayon sa layunin ng poster. Maraming yung pamagat ay ang mga hindi mabuting epekto ng digmaan.
Pagkatapos, habang kayo ay gumuguhit, magpakuha rin kayo ng maikli lamang na video. Katibayan na kayo talaga ang gumawa nun. Malay ninyo, mapili ko sa inyo kung sino ang may pinakamagaling gumuhit. Sa darating na panahon, maaari pa namin kayong sanayin sa pagguhit. Pagkatapos, tandaan lamang, gawin ninyo itong malinis. Ipasa ninyo ito kasabay sa sagot ninyo sa inyong tayain natin. Maliwanag ba mga bata? Ang rubrics ay inyong mababasa sa ating soft copy. Kaya tandaan ninyo, kapag kayo gagawa ng mga poster o ano pa man sa inyong likayin natin, kailangan laging malinis, kaaya-aya, presentable, walang dumi na makikita para makakuha kayo ng mataas na puntos. Salamat sa inyong pakikinig mga bata. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, inuulit ko sa inyo, ipapasa lamang ninyo ang bukod na papel ng inyong tayain natin. Ganon din ang inyong likhain natin. Isasabay ninyo ito sa pagpasa sa inyo namang Module 5. Muli, mag-ingat kayo at mag-aral na mabuti. Ito ang inyong lingkod, si Gina Crispy R. de la Cruz.